Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa iba't ibang relihiyon. Kamusta po kayong lahat? Inshallah po nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about those senatorial candidates na inendorso ngayon ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Congratulations po sa inyong lahat. At talaga namang iyan pinag-isipang mabuti at dumaan yan sa screening. 'Di ba? Sa survey, lahat yan. So, congratulations po sa inyo. Pero, magkakaalaman pa rin po tayo on the day of election. Yes po. Laking factor talaga pagka dinala ka ng Iglesia ni Cristo pagdating ng eleksyon. Yun nga lamang, hindi lahat ng dinadala sa Iglesia ni Cristo ay nananalo. Kaya huwag magpakampante at umupo. Ngayon pa lang, okay guys, ngayon pa lang sa ating mga hindi nadala na politiko na gustong humabol ngayong eleksyon, lalo nyo pang pagpursigihan. Yes, hindi dito natatapos yan. Huwag kayong panghinaan ng loob, guys. Lalo nyong ipakita sa mga tao na karapat dapat kayong maupo ngayong eleksyon na to. Yes, malaking bagay ang ibibigay na boto ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Yun nga lamang, it doesn't mean na talagang sila na ang mauupo. Yes, ipag-pray pa rin po natin yan na talagang may mga kasamahan tayo sa PDP Laban na hindi nakasama sa senatorial candidate na inendorse ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na kay Ka Eduardo Manalo. At alam namin na talagang pinagsunugan ito ng kilay, pag-i-investigate, background checking ng ating mga kandidato. So no doubt tayo dyan. And also sa ating mga kapatid din, huwag subukang bumoto taliwas sa tagubilin. Dahil nahahayag po ito. Ito yung mga lang naman, mga advice ko lang naman. Dahil I've been into politics madaming taon na rin, di ba? Pero hindi ako politician. Yun nga lang, madami tayong alam na mga ginagawa ng ibang tao. Hindi ko nila lahat, pero possible na nangyayari po ito. Congratulations din sa mga nakuha at inendorse ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Senator Bongo, Senator Bato, yan si Senator Amy. Nasa listahan na rin si Madam Camille, 'di ba? Madami pa akong hindi nababanggit, pero iyon nga, sports naman tayo pagdating sa ganyang bagay. Pero magkakaalaman pa rin tayo on the day of election. Kaya guys, okay? Nga pala, sa mga OFW na problema sila, bakit daw ganun ang lumalabas doon sa voting nila, sa QR code. Iba ang binoto nila, iba din ang lumalabas sa QR code nila. Kaya nalulungkot ang mga ating kapatid na OFW. Anyway, inshallah, maging maayos po ito on the day pa rin ng election. At hindi tayo pababayaan ng ating Allah, Panginoon Diyos, na maging maayos ang lahat. Walang sakitan. Alam mo yun, sportsmanship. Yun. And, yun, masaya ako sa naging resulta din naman ng PDP Laban na nakapasok sa senatorial candidate ng Iglesia ni Cristo. Ayan yung tatlo nating kasamahan. Lalo-lalo na si Congressman Marcoleta na ngayon ay running for senatorial. Yun. Ano pa ba gusto niyo sabihin ko? Nalulungkot ako si dapat Duterte, di ba? Kaya lang hindi kasi talaga po pwedeng mangyari yun. Oo, talagang merong malalaglag at malalaglag. And, ayun, better luck next time doon sa pag-a-apply sa Iglesia ni Cristo. Pero, masabi ko lang, pagpursigihin pa natin to. Okay? Vote straight PDP Laban. Okay? Huwag niyong kakalimutan, vote straight Duterte. Okay? So, yun lamang guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.